Praise God po. Amen po. Praise God sa buhay ng bawat isa. God is good. All the time. And all the time. Kapatid, sabihin niyo po sa inyong katabi, handa ka na bang magpalain ng Panginoon? Amen. Okay po, kung meron po tayong Bible, pwede po tayong makibukas sa Luke 15 verse 3 to 7. At ito po ang sinabi. Then Jesus told them this parable. Suppose one of you has 100 sheep and loses one of them. Doesn't he leave the 99 in the open country and go after the lost sheep until he finds it? And when he finds it, he joyfully puts it on his shoulders and goes home. Then he calls his friends and neighbors together and says, "Rejoice with me! I have found my lost sheep." And lastly, I tell you that in the same way, there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons who do not repent. Pinagpala na po ng Lord ang kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Lord, dakila namin Ama, Panginoon, maraming salamat sa araw na ito, Panginoon. Ito na po yung araw po, Panginoon, na pinakakahintay po namin na kami po mismo, anak mo, ang mag-exhort ang Panginoon ng kabutihan mo sa aming buhay. And Lord, we acknowledge your presence na samahan mo po kami, lalakbian mo dati, Panginoon, na hindi ko po ito kaya kung ako lang pong mag-isa. At Lord, sa mga anak mo na makikinig, Panginoon, na nandito sa iyong bahay, sambahan, Panginoon, tabihan mo po sila at open mo po ang kanilang spiritual senses, Panginoon, nawa, Panginoon, na isapabuhay po nila ang iyong mga salita, O God. At Lord, hinihiling ko po ang blood covering of all over this place, Panginoon. At Lord, we rebuke all the wiles and words of evil in the mighty name of Jesus. Lord, take control of everything. Lord, I claim already, Panginoon, na magiging victorious po ito mula umpisa hanggang huli. Ito lamang po ang aking samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen po. Ang aking next verse po ay ito po ay kwento po ng parable po ng lost sheep. Amen po. Alam ko po, familiar na po kayong lahat dito. Ang sabi po dito, this story is all about God's unconditional love. God is gracious to forgive us and His joy in finding us when we are lost. Pwede rin po na, mapahahalintulad din po natin to sa anak po na nagrebelde po sa magulang, nagpasaway po, naglayas, and then po, nakipag-reconcile po sa kanilang magulang. And then po, ano po yung pakiramdam ng magulang na nagbalik yung anak? Much more po dun sa ating Panginoon na nagbalik loob po yung kanyang anak. Hindi lang po ang Lord ang nagbubunyi, ang nagsasaya, kundi buong kalangitan po. Amen po. Ngayon po, magbibigay po ako ng 3 points po kung how we turn back to God. Number 1 po, repent and ask forgiveness. Makikita po natin to sa 1 John 1:9. Ang sabi po dito, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and cleanse us to all unrighteousness. Once we repent po, hindi lang si Lord ang nagsasaya, ang buong langit. Ganun po kabuti ang Panginoon. And also, when we repent, it's also our restoration po sa relationship natin sa Lord. Di ba po? Ang kasalanan po, yan po ang nagpapahiwalay at nagpapadistansya sa atin sa Panginoon. Amen po. Pangalawa na po, surrender. Makikita mo ito sa James 4:7. Ang sabi po dito, submit yourselves therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you. If we surrender, nandun po ang kalayaan natin. Nandun po ang transformation. Nandun po ang resistance po natin sa works ng evil. Amen po. And also, once we surrender, we acknowledge the Lordship of our Lord Jesus Christ. Because we are humble ourselves na wala tayong kakayanan pag wala siya sa ating buhay. Amen po. At makikita rin po natin yan sa verse po ng John 15:5. Amen po. And lastly, sa number 3 na po, madali lang po. Prioritizing. Makikita po natin ito sa Matthew 6:33. Seek first in the kingdom of God and His righteousness shall be added unto you. Ang sabi po dito, once we put first in everything you do, all is aligned, under control, and everything will be on the right tracks. Amen po. Alam niyo po, itong Matthew 6:33 is full package po ito eh. Na
na parang ang sinabi po ng Lord, unahin mo ako nang bahala sa lahat. Amen po. Dito po sa Matthew na to, ito po yung napaka po sa akin dahil po sa mga nagdaan po sa buhay ko, nung nawala po ako sa Lord, lagi pong parang ang gulo-gulo ng buhay ko po. Pero po nung nagbalik ako at inuna ko ang Lord, napansin ko po, konti-konti pong nag-alala. Itutuloy ko po ito yung testimony ko po. Ako po ay batang simbahan. Hindi po halata, pero po ako ay batang Bethel kung tawagin. Halos doon po ako nakatira sa church. Gamit po ako ng church mula po noong 2001. Ngayon po, ako po ay nawalay. 2 decades po ako nawalay sa Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, nung ako po ay nawalay sa Panginoon, ang laman ng aking puso, puot, galit, paghihiganti. Bakit? Mula nung maliit ako, nung pag-iwan ng tatay ko. Pangalawa, yung nagkaroon po ako ng relasyon ng tatay ng anak ko. Alam niyo po, puro hatred ang naano po sa puso ko. Hanggang napalayo ako sa Panginoon. Nandun po yung, kasi po naloko ako, mismo sarili ko po yung ginamit ko para po makaiganti. Alam niyo po, sabi po ni Pastor, hindi mo makukwento yan kung hindi ka pinalaya ng Panginoon. Pero nagpapasalamat ako kasi nandito na po, na-encourage na po akong may kwento. Ito po ay isang sikreto ng buhay ko. Nasaktan po ako nung unang tatay ng anak ko. Ngayon po, sabi ko, bakit Lord ganito? Tagal, 9 years, tapos po, niloko lang ako. Halos, ako po yung nagdamit, parang ganun po yung nangyari sa amin, na tumira po siya, naging maayos ang buhay niya kasi ang nanay ko po yung nasabot. Tapos wala po siya ngayon konting tulong lang po. Tapos pangalawa po, niloko niya po ako. Alam niyo po yung galit ko? Ay, ganun ba? Sige, ganito na lang. Yung naging mistress ako. Tapos po, alam niyo po yung gano'n po ako kasama. Ang tinarget ko pa yung gamit ng simbahan. Nagkasala po yung iba ng dahil sa akin hanggang nagkaroon po ako ng dalawang. Alam niyo po, sa itong nangyari na to, hindi ko naisip nung una na pwede po palang madala ng anak ko yung bandage na yon. Ako na may mismong nigawa. Kaya po alam, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi binigyan ako ng chance na ituwid ang mali ko. Which is, ito po yung nakipag-covenant ako sa Lord na bigyan mo ako ng chance, ibangon mo ako. Lord, itatama ko ang lahat. Lord. At ngayon, doon din po, dito po sa pagdalayan ko rin po sa Panginoon, ako po'y naging bordado, lahat ng galit. Pag galit po ako po'y naglalaslas. Nagpatato. Dahil po, sabi ko, ang pangit naman, puro laslas. Teklat lang ginawa ko. Yung iba kong tato ko ay nakatago, pero ako po'y bordado. Alam mo, ako'y nahihiya sa Panginoon kasi sabi nga po, ang katawan ay templo ng Diyos, pero anong ginawa ko? Parang nilapastangan ko ang Panginoon. Pero salamat sa grace ng Lord. Kasi hindi niya ako hinayaang manugmok. Totoo po ang buhay ko parang nasa kumunoy. Pero hinila niya po ako ulit para hindi po ako manugmok. And lastly, yung ito pong last year, 2024, ito po yung talaga yung talagang downfall. Dahil talagang ito po yung walang-wala, wala na po akong malapitan, yung mapapauwi ako nang dahil na-lay off ako, naisip ko yung anak ko. Sa sobrang po siguro po, ito na po yung way ng Lord na pagpalo na tama na yan anak dahil nagnuloy ka na sa mundo, sa mga kasalanan mo. Ayun po, salamat sa kapatiran na nasa Lancan kasi po sinama niya po ako sa JIL Lancan. Alam niyo po, nung unang pagpasok ko pa lang po dun sa simbahan ko, yung kilabot ko, at hindi ko po alam ang habulgol ko na agad na parang winelcome ng Panginoon. Parang ito po, dito po sa sa verse na to na talagang nag-rejoice ang Panginoon. Tila, ang Lord talaga andito na yung anak ko, nagbalik sa akin. Kaya maraming salamat talaga sa Lord kasi po, kung hindi po nangyari siguro to, wala pong ayong nasa harap niyo po ngayon. Kung nagtataka po siguro kayo na bakit ganito po yung gusto ko po kasi lagi akong present sa gawain ng Lord kasi ito yung po yung way ko para po makabawi po sa Lord. Bakit po ako naglilingkod sa dami ng kasalanan ko pero ito ang Panginoon, ito yung
pinaramdam niya sa akin na I'm worthy. Ang mundo ay laging nagsabi na hindi ka kamahal-mahal kahit anong relasyon man ang pinasok ko. Pero ang mga hinahanap ko pala, si Lord lang pala lahat, nag-fulfill, nag-restore sa akin, and I feel loved and worthy. Kaya maraming salamat po sa Panginoon. And dito po, tatapos na po ako sa conclusion ko sa Proverbs 16:3. Commit your works to the Lord and your plans will be established. Sa lahat ng decision ko pala, dapat kailangan ng Lord. Kasi, pag once na sinama natin ng Lord, lahat po ng plano natin will be successful. Amen po ba? Kaya yun lamang po, ang lahat ng ito ay papuri sa Diyos. Binabalik po sa Kanya. At tayo po ay tumukat manalangin. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa pagsama mo sa ating Panginoon sa pag-i-exhort. Lord, nawa po ang mga kapatid kong nakarinig ng iyong salita ay nawa po ay tumimo sa pinakamagabang parte ng kanilang puso at mapamuhay po nila ito, Panginoon. Lord, nawa po pagpalain mo po ang bawat isa na nandito na nakapakinig ng iyong salita. Lord, ikaw na po bahala, Panginoon, ang magpalago, Panginoon, at lagi mo silang samahan sa journey ng kanilang buhay, O Lord. Maraming salamat po, Panginoon, at isang patinadakila at sinasamba kita. Ito ang aking samot na namin sa pangalan ni Jesus. Amen.